Attention mga ka-vlogs, gusto nyo bang kumuha ng TIN number online? Narito panoorin ang step-by-step process para sa inyo na gustong kumuha ng tax identification number or TIN number. Hold up. Hello mga ka-vlogs! Welcome dito sa aking YouTube channel. Magandang araw po sa lahat ng mga manonood. Saan po kayong dakos sa mundo? Kumusta kayo mga ka-vlogs? Well, para po dyan sa ating mga ka-vlogs na gustong kumuha ng tax identification number or yung TIN number para po sa mga gumagamit nito for work purposes or whatever na mga purpose. No, ito ituturo ko sa iyo step by step process. Mamaya-maya po yan. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lang dito sa aking YouTube channel, i-click nyo muna ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag kalimutang pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Well, ito na nga po mga ka-vlogs ha. Kung gusto nyo pong kumuha ng tax identification number or TIN number, dahil ito, kailangan, lalong-lalo pa kung kayo ay nag-a-apply ng trabaho o kung kayo ay natanggap na sa trabaho, isa po ito sa requirements ng mga employer. And of course, kailangan din po ito kung kayo ay nagbi-business, no? Kailangan po ito sa BIR na magkaroon kayo ng TIN number. Paalala lamang bago natin ito umpisahan, ang TIN number po ay karapatan po ng bawat Filipino nating mga ka-vlogs dyan na makakuha nito. Okay, so ito umpisahan natin. Online lamang ang ating ituturo sa inyo, no? Online application ng TIN number. Yung hindi nyo na kailangan pumunta sa BIR or RDO dyan sa inyong mga district, mga ka-vlog. So una po ay punta lamang po kayo sa Google. Kailangan meron kayong wifi or data na malakas. No, sa Google, i-type nyo po ang www.bir.gov.ph. Ulitin ko, www.bir.gov.ph. And pag-click nyo dyan, ay dadalhin kayo sa portal or website ni BIR. Hanapin nyo po yung OROS. No, i-click nyo po yung OROS. And then, after i-click nyo yung OROS, ay mag-a-appear doon kung sino yung magre-registered, if individual ba or as a group. So, hindi ko na siya maisa-isa kasi hindi ako makaka-screen record, no, sa step-by-step process doon talaga sa website dahil nakaka-copyright tayo, no, sa YouTube. Bawal kasi yon. Basta, pagpasok niyo po sa OROS, ayan, meron niyang mga hinihingi ng mga impormasyon gaya ng pangalan nyo, birthday nyo, taga saan kayo, tapos mag-prepare po kayo ng inyong valid ID. And take note ha, ang valid ID, kung ano po ang address na nakalagay sa valid ID na inyong i-upload, ay dapat yun din po yung address ninyo ngayon na tugma doon sa RDO or Revenue District Office ni BIR kung saan kayo kukuha o mag-a-apply ng inyong TIN number. Kasi, halimbawa po, kung kayo ay taga Manila, tapos, syempre, ang pipiliin nyo doon sa OROS website, ang RDO na inyong pipiliin ay Manila, kung saan mas malapit sa inyo. So, kapag ganun kasi, no, Manila na ang sinelect nyo, tapos ang i-upload nyo na ID is taga Caloocan kayo, hindi yun po pwede, madi-disapprove po yun. So, take note talaga na ang address ng inyong valid ID ay tugma kung saan kayo na RDO ni BIR kukuha o mag-a-apply ng inyong TIN number, no? So, andun yun lahat sa OROS, no? And then, kailangan nyo po mag-selfie picture, no? Huwag kayong mag-smile. So, dapat malinaw po yung kuha ng inyong picture. Parang ID picture lamang siya. So, magsi-selfie lamang po kayo, mga ka-vlogs. And then, after that, isubmit nyo. And then, kasama po doon ha, dapat ang tama na email address ang ilagay niyo dahil mag-i-email po si BIR ng update. So, after nyo isubmit, no, magkakaroon doon ng application was successful submitted.
And then pupunta kayo sa email address ninyo na nilagay nyo doon sa Oros during the application. Tapos ang makikita nyo doon, parang ganito mga ka-vlogs, no, na na-accept nila, natanggap nila ang yung application for TIN number, and then meron doon na application code number or reference number, and then antayin nyo po ang 3 working days ni BIR, magre-reply sila kung approve or disapprove. Kasi merong madi-disapprove, gaya nga po nung sinabi ko kanina, kung hindi po tugma yung mga impormasyon na inyong nilagay doon sa inyong valid ID na in-upload din po. So ulitin ko, dapat tugma talaga ang inyong address sa valid ID sa RDO na inyong kukunan o applyan ng TIN number. Okay? Madali lang yan, no? Logic lang talaga. Kung kayo ay taga Davao City, hindi po pwede na ang inyong valid ID is taga General Santos City. Ganun lang kasimple, mga ka-vlogs. So sa experience ko, kasi kinunan ko po ng TIN number yung kapatid ko, ay hindi naman siya umabot ng 3 days. Nag-reply na po si BIR, and then sinasabi niya na successful approve, no? Approve application yung pag-apply ng TIN number ng kapatid ko, and naka-indicate na din po doon yung TIN number na meron, no, na binigay ni BIR. So after nun, pwede kayong pumunta na sa BIR na RDO, kung saan kayo kukuha ng kumuha ng TIN number, pwede na kayong kumuha ng TIN ID. So paalala lang din po, hindi lahat binibigyan ng TIN ID, dahil binibigay lamang po ito para sa ating mga employed or nagtatrabaho. Kung hindi po nagtatrabaho, ay yung mga self-employed, no, pwede po yung mga negosyante, you know, yung mga freelancer, no. So kung wala kayong trabaho, hindi kayo bibigyan ng TIN ID. So hanggang TIN number lang po kayo. So ganun po ang pagkuha ngayong pinaka-latest update for this November 2024 para sa online application ng TIN number, mga ka-vlogs. Ayan, mga ka-vlogs, sino po ba sa inyo dito ang gustong kumuha or kailangan talaga kumuha ng TIN number pero hindi alam? Ayan po, i-komento nyo na po sa comment section na nasa baba kung ito po ay nakatulong na video na ito para sa inyong pagkuha ng TIN number online. Pakilakip ng yung buong pangalan at kung taga saan kayo. Bago ko matapos sa video na to, kung gusto niyo pong suporta sa aking YouTube channel, maaari niyo pong i-click ang ating super thanks button na nasa baba. Sa mga gustong maging miyembro, pwede po. I-click niyo po ang ating join button. Maraming perks dyan, mga ka-vlogs. Sana'y naging gabay ang video na to kahit paano na pag-uusapan natin ang mga mahahalagang bagay-bagay na kinakailangan talaga natin sa ating mga pang-araw-araw na mga pawain, mga ka-vlogs. Kung hindi ka pa nakasubscribe dito sa aking YouTube channel, maaari nyo nang i-click ang ating subscribe button na nasa baba. Huwag nyo kalimutan na pindutin ang notification bell. Ilagay nyo po sa all para naman updated kayo sa lahat ng mga videos na aking i-upload. Maaari nyo din i-like ang video na to. Kung meron ka pang mga katanungan, maaari nyo i-komento sa comment section na nasa baba. Paki-follow na din po ang aking official Facebook page na nasa screen nyo. Muli po, ako si Daniel Timpawan na nagsasabing dito sa aming YouTube channel, Pawang Katotohanan at lahat totoo lamang.